Ito po yung IC na yon. Ito yung IC ng 1.8 volts. Okay? So, kung manonotice po natin mga kasama, yung kanya pong pangalan ay PU400. PU400. Kita niyo po ba mga kasama? PU400. So, ibig sabihin, ito yung IC na to. Kapag hindi po nag-generate ng 1.8 volts yan, ibig sabihin, ito kasi ang tawag dyan ay SOC. SOC. Ang SOC po mga kasama ay PCH. Hindi pala. Processor lang pala yan. Meron pala yung PCH. Ito yung PCH niya. Okay? Hindi pala katulad ng ibang motherboard to. Okay. So, dapat mga kasama, ito ay magsusupply. Yung coil na yan ay magsusupply dito at magsusupply din siya sa CPU. Okay? So, dalawa yung susupplyan niya mga kasama. Okay, ngayon, kapag wala to, anong kailangan nating check mga kasama? Ang kailangan po nating i-check ay itong IC. Sa IC na to, ano po bang mahalaga nating kailangan i-check? Ito po. Kung mapapansin niyo po mga kasama, mayroon niyang input at mayroon niyang output. Okay? So ito yung kanyang in, ito yung kanyang out. Okay. Kapag mayroon tayong mayroong in, walang out, ibig sabihin, tingnan po natin yung kanyang iba pang mga pin. So, dapat may makita tayo dyan, mga kasama, na enable. Ang enable niya na is source P. Okay? So, kapag yung source P ay wala dyan, ibig sabihin, mga kasama, there's something wrong. Bakit hindi nakarating yung source P? Okay? Kung halimbawa naman nandyan yung source P, hindi siya nag-generate ng output, ibig sabihin, there's something wrong with this IC. Okay? So, tinuturuan ko po kayo ng dalawang basic. Kapag mayroon siyang in, mayroon siyang out, wala na siyang ibang gagawin mayroon siyang enable, wala na siyang ibang gagawin kundi mag-output. Okay? So, kung hindi siya nag-output, mga kasama, there's something wrong. Maybe there's a shorting in the load side. So, pag may shorting sa load side, malalaman nyo naman yan kasi tinuruan ko kayo ng diagnostic method. I-check nyo po itong 1.8, dapat mayroong 1K kayo makukuha dyan pataas. Okay? 1.8 volts. Dapat mayroong 1K pataas kayo masusukat na resistance. Ibig sabihin, dito mismo yan sa ating coil. Ngayon po mga kasama, tingnan po natin, ano po ba yung input niya at yung iba pang mga pin nitong IC na to. So tingnan po natin sa schematic diagram. Okay, ito na siya mga kasama. Okay, meron tayong input. So yung input natin, nanggaling po yan sa 3 volts. Okay. So wag po kayong malilito dito na nakalagay ay 1.8 volts. Hindi po ibig sabihin yan, 1.8 volts yung kanyang ah, input dito. Hindi ganon, mga kasama. Itong circuit na to, ang circuit na yan, yung kabuang circuit na yan is 1.8 volts. Okay, so ibig sabihin, ito ay enable ng 1.8 volts supply. Okay? Pero ang enable talaga niyan ay SOS P hash.
Okay? Close Pihas. Yan po kasi mga kasama, kapag dumaan lang po yan ng isang component, kagaya ng resistor, nag-iiba na po yung pangalan niyan. Okay? Nag-iiba na yung pangalan. Kagaya nito, ito po ay 3 volts. Lumiban lang siya sa jumper. Ang pangalan niya na ngayon ay, ang kanya ng pangalan ay 1.8 volts suspend power input voltage. Ibig sabihin lang nun mga kasama na ito yung input voltage ng ating 1.8 volts. Pero ang voltage dyan is 3 volts. Yun yung nagsusupply sa kanya. Okay? So, tingnan natin. Ang una pong darating dyan mga kasama is ito. Okay? Ilang pin yung kanyang sakop? Tatlo. Tatlong pin. Okay? Ngayon, pagdating po nito, i-enable niya yan. Pag i-enable niya po yan mga kasama, mayroon siyang internal PWM at mayroon siyang, ang makikita na lang natin dito ay LX. Ibig sabihin yan po ay phase. Sa iba pong ah, power supply na nakalabas po yung, yung mga MOSFET. Okay? Phase po yan. Ngayon, pagpasok nitong dalawa, isa at dalawa, automatic, ang ine-expect natin is output. Output na yung ine-expect natin dyan mga kasama. Not unless, ito pong ating feedback, using this voltage divider, ay mayroon tayong problem. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng problem yan mga kasama, pwede po yan na mawala po itong ating output. So, dapat maayos po yung ating feedback. Okay? So, 1, 2, 3, 4 yung feedback. Panglima ay PG. Pero yung power good niya mga kasama dyan ay hindi po na kinakailangan. Ibig sabihin, mayroon siyang PG, power good indicator, pero hindi po yan ginagamit. Mapansin nyo X. So, ibig sabihin, sa ibang laptop, ang power good indicator niyan nakakonect sa ibang sequence. Pero dito, hindi na siya nakakonect. So, ibig sabihin, walang function yung pin number 4, pin number 7, pin number 1, at saka yung pin number 4. Huwag nyo na pong hanapin kung ano nakalagay dyan. Wala po yan. Ibig sabihin, ang kailangan lang talaga natin dyan mga kasama na makita ay meron tayong input voltage, enable, expect the output, then feedback, at yung PG natin which is not in use in this particular power supply. Okay? So, ibig sabihin, pag meron tayong output, gaganapin niya na ngayon yung kanyang trabaho. Okay? So, next tayo. Meron na tayong 1.8 volts suspend power. Okay? Meron na tayo niyan. So, kung meron na tayo niyan mga kasama, ay alis na tayo dyan. Dito, tingnan po natin. Kung mapapansin niyo po mga kasama, positive 1.8 volts suspend power. Mayroon lang jumper dito. Ang pangalan niya na ngayon is 1.8 volts suspend. Okay? Nawala na yung power. Ito kasi indicator lang na up to this area, it is called 1.8 volt BSP.
Okay? Pero hanggang dito lang siya sa area na to. Pagdating dito, ibang street na po ito. Halimbawa, kung ito ay Gilmore Street, Gilmore Street. Okay? Ito naman ngayon ay First Street. Okay? Ibig sabihin, magkano lang yan? Junction lang yan mga kasama. Okay? Gilmore and First Street. Okay. So, ibig sabihin mga kasama, nagkakaroon ng pagbabago ng pangalan kapag lumilipat siya ng isang ah, junction. Okay? Dito. Tsaka dito. Nag-iiba na yung pangalan niya. Pero yun pa rin yun. Hindi nakakabit pa rin sa kanya yung 1.8 volts. Okay? So, ibig sabihin, 1.8 volts pa rin yung supply niya. Pero hindi nangangahulugan mga kasama na ito, galing dito, ito ay 3 volts, lumagpas na ng jumper, 1.8 volts na agad. Hindi po ganon. Okay? Naintindihan po ba? Narinig po ba ako? Ako po ay mag-check lang mga kasama kung Oo. may nasa Okay po. naka-online pa. Okay? Sir Jas, may tanong lang po ako. Sige po. Halimbawa, mayroon naman siyang supply, tapos mayroon din siyang enable, pero wala siyang output na 1.8 volts. Ibig sabihin, itong voltage divider, pag mag-change value yung resistor, wala siyang ah, yung feedback. Okay, ganito kasi yan mga kasama. Yung feedback po kasi natin ay ganito yan. Meron tayong tinatawag na watchdog timer. Alam niyo yung watchdog timer? I-relate ko kayo sa watchdog timer. One is enough, two is too much, three is a kill. Alam niyo ba yan? Sabi niya, sa unang pagkakataon, pinatawad kita, pinagbigyan kita. Pinagbigyan. Okay? Pangalawa, pinagbigyan ulit. Ibig sabihin, pinatawad. Patawad, ano? Sa pangatlong pagkakataon, lokohan na ito. Oh. Ano ba yan? Oh. Ano ba yan? Lokohan na. Ibig sabihin, tama na. Enough is enough. Ang ibig sabihin mga kasama, na kapag halimbawa, itong feedback natin ay hindi siya nag-response according doon sa kanyang function, mayroon tinatawag tayong error event. Error events. Ang error events po natin mga kasama, binibilang niya yan. Yan yung tinatawag na watchdog timer. Ibig sabihin, ilang beses siya dapat magkamali at pag nagkamali siya, tama na yon. Hindi niya na yon ipagpapatuloy pa. Yun yung watchdog timer. So, ibig sabihin, babantayan niya yung error. Kung ang error, halimbawa, mag-exceed na dun sa maximum tolerance, nakatatlo ka na eh. Pero minsan mga kasama, ang watchdog timer kasi 3 times yun eh. 3 times po siyang makareceive ng error galing dito sa feedback, automatic mamamatay na rin yung PWM mo. Okay? Pag namatay yung PWM mo, it doesn't mean na sira yung ating PWM. Hindi lang po natin mahuli mga kasama na nagkakaroon pala ng error dito sa area na to. Nagkakaroon ng error dito sa output. Alimbawa, mayroong shorting dito. Pag mayroong shorting sa load, okay, mayroong problem sa feedback. Pag mayroong problem sa feedback mga kasama, pag may problem ka sa feedback, ang ibig sabihin po niyan,